Magandang gabi po sa ating lahat. Bago natin pasimulan ang ating kwento, ay hayaan niyong batiin ko muna kayo ng isang matiwasay at mapayapang gabi. Saang panig man kayo ng mundo naroroon. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Ipinadala ng isa nating masugid na taga-subaybay na nagpakilalang si Homer. Iyan na lang daw ang pangalang itawag ko sa kanya. Ayon kasi kay Homer, medyo maselan ang kwento niyang ito. Sabi niya, nakaranas siya ng isang nakakatakot na pangyayari nang minsang nagbakasyon sila ng buong pamilya sa lugar ng kanilang ina. At may nalaman siyang mahalagang bagay ukol sa mga aswang. Dalawa pa lang silang magkapatid noon at siya ang panganay. Ang bahay na kanilang tinuluyan ay pag-aari ng mga magulang ng kanilang ina. Malaki ito, ngunit may kalumaan na. Kilala at bantog ang probinsya ng kanilang ina patungkol sa mga aswang. Pero ang sabi ng ina sa kanilang magkapatid ay wala naman umanong katotohanan ang mga bagay na iyon. Kaya nga nung huli ay nakumbinsi din silang magkapatid na sumama. Noong una kasi ay nais na lamang nilang magpaiwan ng magkapatid sa kanilang tiyahin doon sa Makati. Pagdating nila sa bahay ng kanilang lola sa probinsya ay nakaramdam kaagad silang magkapatid ng takot dahil na rin sa itsura nito. Isa kasi ito sa mga sinaunang bahay doon na naitayo noong pang panahon ng mga Kastila. Kaya nung mga oras na iyon ay hindi rin nila magawang makapagsaya ng gusto ng magkapatid. Dahil ang tungkol naman sa multo ang kanilang kinatakutan at inalala. Para kasi talaga iyong haunted house. Isang gabi, maagang nagpunta sa kanilang kwarto si Homer dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Para daw siyang lalagnatin. Kaya nagpasama siya sa kanyang ina pag-akyat. At matapos siyang maihatid at ayusin yung kanyang higaan, ay bumaba na rin ito. Ayon kay Homer, kanya ring niyaya ang kapatid pero abala ito sa pagkain ng mga prutas sa ibaba. Habang nakahiga siya sa katre ay hindi niya maiwasang igala ang kanyang paningin sa loob ng silid. Napansin niya na kahit ang mga kasangkapang naroon ay pawang mga luma rin at antigo. Mayroong aparador doon na mataas na may magagandang disenyo at ukit pa. Pero nakapagbigay din sa kanya ng takot iyon na para bang anumang sandali ay tila mayroong bigla na lamang lalapas doon. Mayroon ding isang lamiseta na naroon na may dalawang upuan na magkaharap, na naisip ni Homer na marahil ay doon na lang kumakain kapag tinatamad bumaba at sumabay sa almusal. Na naisip niyang parang may lilitaw doon sa mga upuan. Pero ang pinaka kinatakutan niya ay yung tumba-tumba na naroon sa isang sulok. Pakiramdam niya kasi ay para bang gagalaw iyon at makakakita siya ng taong nakaupo. Kaya gustuin man niyang daanin na lang sa tulog ang lahat
ay hindi naman niya magawa dahil sa kung ano-anong mga bagay ang gumugulo sa kanyang isipan. Hinila niya ang kumot hanggang sa kanyang leeg at namaluktot habang nakatagilid. Pero ang lahat ng takot niya tungkol sa silid ay nawala. At tila ang silid pa na iyon ang naging matibay niyang muog. Dahil lang mapasulyap siya sa may bintana, ay kitang-kita niya na mayroong lumitaw na isang ulo doon, na sa kanyang pagkabigla ay hindi niya nagawang makasigaw o kahit magsalita man lang. Dahan-dahan pa iyong sumilip sa kanya, na yung una niyang nakita ay yung malaalambreng buhok nito, at pagkatapos yung mga mata naman nito nanlilisik na animoy may mga dugong namuo sa mga iyon na talagang nagpanginig kay Homer. Hindi siya gumalaw at pinanindigan yung kanyang pagtutulog-tulugan, pero hindi niya inaalis yung pagkakatitig doon sa aswang. Napasimple niya iyong tinitingnan mula sa kanyang braso at kamay na nakadagan sa mukha. Kahit natatakot siya ay patuloy niya iyong inobserbahan. Kailangan niyang malaman kung ano yung gagawin nito. At nakita nga niyang tila sinusubukan at pinag-iisipan nito kung paano makakapasok doon sa bintana na nahaharangan ng bakal na grills. At nagtaka si Homer na para bang walang kahirap-hirap yung aswang sa ginagawa nitong paglambitin doon. Gayong wala naman itong ibang matatapakan sa gilid ng bahay, na para bang napakagaan ng katawan nito. Nung huli ay tila nagsawa din yung aswang at umalis na ito nang malamang walang ibang paraan upang siya ay makapasok. Sinamantala naman iyon ni Homer. Bigla siyang tumayo at lumabas ng silid. Parang nawalang bigla ang nararamdaman niyang hindi maganda sa katawan. At nang makaharap ang kanyang mga magulang at lola, ay agad niyang sinabi sa kanila na may nakita siyang aswang na bumitin pa ng matagal sa may bintana ng kwarto. Pero sa halip na paniwalaan siya, ay pinagalitan pa si Homer ng kanyang ina at binalaan. Itigil na raw niya ang mga sinasabi dahil baka pati ang kanyang kapatid ay matakot. Masyado umanong malawak ang kanyang imahinasyon. Pero tila nakakuha naman si Homer ng kakampi mula sa kanyang lola at sinaway ang kanyang ina. Sabi pa nito, alam naman daw nila parehong totoo ang sinasabi ni Homer. Huwag na raw niyang ilihim pa at pagtakpan ang tungkol sa kababalagang bumabalot sa kanilang lugar. Hindi umano iyon makakatulong. Dagdag pa nito, karapatan din ng kanyang mga anak na malaman kung ano ang totoo. At hinarap si Homer ng kanyang lola na tinanong kung kanya ba raw namukaan yung sinasabi niyang aswang na bumisita sa kanya. Tumango naman si Homer. Sinabi ng kanyang lola na kanyang ilarawan sa kanya mamaya ang itsura ng aswang na kanyang sinasabi. Dahil doon, maging ang kanilang ama ay hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig mula sa biyanan na totoo palang talaga ang mga aswang at patuloy na umiiral
sa kanilang panahon. Nang sumunod na araw ay nagpabayan silang mag-anak. Mamimili sila ng kanilang mga ihahanda at dadaling pagkain sa binabalak nilang paliligo sa dagat. Nang naandoon na sila sa pamilihan, sa hindi naman inaasahang pagkakataon, ay biglang natigilan si Homer nang tila mamukaan niya ang isang tindero doon sa may palengke. Napansin naman ng kanilang ama ang tila pagkatulala niya. Kaya agad siyang tinanong nito. Sinabi niya sa ama na kamukha ng tindero yung umakyat sa bintana ng kwartong tinutulugan nilang magkapatid. Sinabi niya sa ama na iyon yung aswang. Kaya para sa kaligtasan ng mga anak ay iniwasan nilang dumaan pa doon. Pero ang nanay nila Homer ay sinadyang puntahan ang pwesto nito at buong tapang na hinarap yung lalaki. Kaya napasunod na rin sila ng kanilang ama, na nung una ay nagpanggap ang nanay nila na bibili ng paninda ng lalaki. Pero nang makuha na niya ang atensyon nito, ay doon na niya sinimulang sitahin at pagsabihan ito, na nang kanya munang tanungin kung taga saan ito, ay natigilan ang lalaki at tila ipinagtaka iyon. Na sa halip sagutin ang tanong, ay pabulyaw din itong nagtanong kung bakit niya gustong malaman. Bakit daw niya inaalam kung taga saan siya. Dahil doon ay lalong nag-init ang kanilang ina. Lumabas na ang tunay na ugali nito. Noon palang nakita nila Homer na magalit ng ganon ang kanilang ina. Napakatapang pala nito. Dahil umiral na rin siguro ang pagiging ina nito. Nagagawing lahat para maprotektahan ang mga anak sa kanino man o kung saan man. Binalaan nito yung lalaki pero hindi naman ito nagpasindak at pinagbantaan din siya, kung kaya pati ang kanilang ama ay sumali na rin sa usapan. Dahil hindi niya nagustuhan yung mga sinalita nung lalaking pagbabanta sa kanyang pamilya, na sa pagtaas ng kanyang boses ay natawag ang atensyon ng mga taong naroon sa malapit at tila nagkaroon na ng kaunting komosyon. Dahil hindi nag-iisa yung lalaki, na naroon din pala ang ilang mga kaanak nito, at di hamak na mas marami sila. Na nang magsimula ng umalma ang mga ito at lalapasin na sila, ay biglang may pumagit ng isang matandang lalaki at tila nakakita ng multo ang mga ito at nagulat na napaatras. Hindi na nila itinuloy pa ang masamang balak sa pamilya nila Homer. Sinabi sa kanila nung matanda na mahina umano ang kanilang mga pang-amoy, na hindi umano sila marunong mangilala. Pagpapatuloy ng matanda, matuto daw silang lumugar at kilalanin munang mabuti ang babanggain. Para namang mga asong nabahag ang buntot ng mga ito, at tila ba takot na takot sa matanda, at panay ang paghingi ng mga ito ng paumanhin. Matapos iyon ay nagpasalamat ang mga magulang nila Homer sa matanda dahil sa ginawa nitong pamamagitan. Sinabi naman ng matanda na walang anuman iyon. Katungkulan daw niya iyon at nagagalak umano siyang sila ay mapaglingkuran.
Nagkasundo silang mag-anak na wag nang ikwento pa sa kanilang lola ang nangyari doon sa bayan. Ayaw nilang mag-alala pa ang matanda. Kinagabihan ay abalang-abala sila sa paghahanda at pagluluto ng mga pagkaing kanilang dadalhin sa outing. Katulong nila ang ilang kamag-anak at yung matagal ng katiwala ng kanilang pamilya. Maya-maya ay lumapit ang isa sa kaanak nila sa kanilang lola at mayroon itong ibinulong. Narinig nilang sinabi ng kanilang lola na hayaan daw at kanilang patuloyin. Maya-maya, magkakasunod na katok ang kanilang narinig sa pinto. Nang binuksan iyon ng kanilang kaanak, ay medyo nagulat pa sila Homer nang makita ang aswang na nagtangka sa kanya at may kasama pa ito. Naroon din yung ilang kaanak ng lalaki na nakita nila sa pamilihan at yung matandang tumulong sa kanila. Una itong pumasok at bumati sa kanilang lola. Nagulat sila Homer pagkat kilala pala nung matandang lalaki ang lola nila. At kita nila yung mataas na paggalang ng matandang lalaki. Sinabi nung matandang lalaki na narito na po sila, na parang takot naman yung mga naiwang nasa labas pa ng pinto. Hiyang-hiya ang mga ito na halos hindi makatingin sa kanila. At bigla na lamang silang lumuhod na nagmakaawa. Patawarin umano sila pagkat hindi nila nalalaman na anak at apo pala ni Lola Minerva ang kanilang pinagtangkaan. Nang tatalikod na si Lola Minerva at tila ayaw nitong tanggapin ang kanilang paghingi ng tawad, ay muling nagmakaawa ang mga ito at nangakong hindi na uulitin ang nagawa nilang pagkakamali. Biglang tumahimik ang lahat nang harapin na sila at magsimula ng magsalita ni Lola Minerva. Sinabi niyang bibigyan niya pa sila ng isa pang pagkakataon at inaasahan niyang magiging tapat sila sa kanilang mga pangako. Matapos nilang marinig iyon, ay halos hindi matapos-tapos ang kanilang pagpapasalamat sa lola nila Homer. At naiyak pa ang mga ito na pati sa mga magulang nga nila ay panay din ang pagpapasalamat ng mga ito at paulit-ulit na humihingi pa rin ng tawad. Mabilis na silang tumayo mula sa pagkakaluhod at nang magpapaalam na ang mga ito, ay nakita nilang biglang iniangat ni Lola Minerva ang isa niyang kamay at sinabing sandali lang. Pinigilan sila nito at lumapit sa kanila na para silang mga makahiya na bawat madaanan ng kanilang lola ay umiiwas at tumitiklop ang mga ito. Maya-maya ay bigla na lamang napahiyaw yung lalaking nagtangka kay Homer at habol hiningang bumagsak ito sa sahig na napasuka pa ng dugo. Muling inulit ni Lola Minerva sa kanila na ayaw na niyang mababalitaang may pinagtangkaan pa silang sinumang tao. Panay ang tango ng lalaki na nagbalak pumaswang kay Homer at kahit tuguan at nahihirapan ay panay ang pagpapasalamat nito kay Lola Minerva dahil sa pagkakataong ibinigay niya pa dito. Halos hindi nakapagsalita at natulala sila Homer sa kanilang nasaksihan at ganoon na rin sa kanilang natuklasan. May lahi silang aswang at ang lola nila ang kinikilala ng mga ito
Kahit ang nanay nila ay hindi nakapagsalita at tila gulat na gulat sa katotohanang bumulaga sa kanya na wala siyang kaalam-alam kung paano nangyari iyon. Na naisip niyang nagawang mailihim iyon sa kanya ng napakatagal ang kanyang mga magulang. Na oo nga, at nalalaman niya ang tungkol sa mga aswang sa kanilang lugar. Pero hindi niya akalaing may lahi pala sila. Nang harapin sila ni Lola Minerva, ay pinayapa sila nito at sinabing wala silang dapat na ipag-alala pagkat kapaliktaran umano sila at malayong malayo sa ibang mga aswang na nalalaman ng mga tao at napapanood sa mga palabas. At kanya pang pinalapit ang dalawang apo at niyakap ng maigpit. Sinabi nitong mahal na mahal niya sila at walang sino mang makakapanakit sa kanila pagkat hindi niya iyon papayagang mangyari. Gumanti naman ng maigpit na yakap silang magkapatid sa kanilang lola. Ako nga po pala si Sam. Kasalukuyang naninirahan ngayon dito sa Lagro. Napauwi kami noon sa kanila dahil pag-uusapan na yung kanilang namanang lupa sa namayapa nilang mga magulang. Pinasukat na kasi nila at pinarti-parti na. Doon kami nakituloy noong una sa bahay ng mga magulang ni Mama, na ang kasalukuyang nakatira noon ay yung panganay nilang kapatid kasama ang kanyang pamilya. Dalawa pa lang kami noon ng kapatid ko, bali ako ang panganay. At sumunod naman sa akin si Naldi. 14 anyos ako noong mga panahong iyon, habang ang kapatid ko naman ay 12. Nang dumating kami doon sa probinsya nila Mama, ay maayos naman ang lahat. At masaya pa nga kaming pareho ng kapatid ko. Dahil iyon yung unang pagkakataon na nakarating kami sa malayong lugar. At masasabi kong maganda po kasi yung lugar nila Mama. Kaya wala po talaga sa isipan ko na may mararanasan pala akong kababalagan nung umuwi kami doon. Nakilala ko yung mga kamag-anak namin sa side ni Mama. Yung mga tsuhin at tiyahin namin. Ganun na rin yung aming mga pinsan. Maayos naman nila kaming inistima. Mababait naman sila. Maliban doon sa pamilya ng panganay na kapatid nila Mama. Hindi sila mga palakibo at madalas kong nasusulyapan na masama kung makatitig sa amin, lalong-lalo na kay Mama. Kasama din namin noon si Papa, pero likas kasing tahimik ito at ayaw niya ring makialam pagdating sa mga bagay ukol sa side ni Mama. Nung ikalawang gabi namin doon ay natatandaan kong maaga kaming kumain ng hapunan. At pagkatapos ay nagpahinga lang sandali na nagkwentuhan kami mag-anak. At pagkatapos naming makapagkwentuhan ay nahiga na rin kami. May kalakihan yung bahay ng lolo at lola namin. Marami itong kwarto. Kaya yung 2 kwarto ay kanilang inilaan sa amin. Bali nasa kabilang kwarto lang namin noon sila Mama. Habang nakahiga ako ay di ko alam kung bakit para akong biglang kinabahan. Nakaramdam ako ng takot. Nananindig talaga yung mga balahibo ko. Dahil doon ay nagtalokbong na lang ako ng kumot.
at ipinikit yung aking mga mata. Idinaan ko na lang iyon sa pagtulog. Sinikap ko talaga nung mga oras na iyon na makatulog na. Nang bigla na lang akong nagising. Dahil sa naramdaman kong niyuyugyug ako ni Mama. Nakasabay noon ay naririnig ko yung boses niya. Pagmulat ko ay nagulat talaga ako at nagtaka kung bakit wala na ako sa higaan at naroon na ako sa harapan ng pinto at nakabukas na iyon. Panay ang tanong sa akin ni Mama kung ano ang ginagawa ko doon sa harapan ng bahay. Takang-taka din siya. Magbabanyo daw sana siya nang kanya akong makita na nakatayo doon na tila lalabas na. Pinakaisip-isip ko naman kung paano nga ba akong napunta doon. Pero kahit anong gawin ko ay wala talaga akong maalala. Na bumangon ako at naglakad papunta doon. Nabakas ko yung matinding pag-aalala ni Mama noong mga oras na iyon. Dahil noon pa lamang talaga iyon nangyari sa akin. Nang sumunod na araw ay pumunta sa bahay ang isang kapatid ni Mama. Bale iyon naman yung sumunod sa kanya. Sa kanilang pag-uusap ay naikwento ni Mama yung nangyari sa akin. Sinabi niya sa kanyang kapatid na noon pa lang nangyari sa akin yung ganon. Nang marinig iyon ng kanyang kapatid ay inalok kami nito na dumuon na lang muna sa kanila habang hinihintay na dumating yung mga papeles ng kasulatan at kasunduan na kanilang pipirmahan. Pero biglang sumingit sa kanilang usapan yung panganay nilang kapatid na nagulat pa nga kami dahil bigla na lang itong sumulpot. Sinabi nitong maayos naman umano ang kalagayan namin doon at kanila naman kaming inaasikaso. At para hindi na humaba pa ang usapan na baka mauwi pa sa pagtatalo, ay sinabi ni Mama na maayos nga ang kalagayan namin doon at kanya na lamang tinanggihan ang iminungkahi ng kanyang kapatid. Nang mapatingin ako sa kapatid ni Mama ay parang may gusto pa itong sabihin ngunit tila nagpipigil lang. At bakas din yung pag-aalala sa kanyang mukha. Kinagabihan, bago kami pumasok ng aming silid na tinutulugan, ay makailang ulit na ipinaalaala sa akin ni Mama na aking isara ang pinto bago ako mahiga. Bagay na akin namang sinunod. Maging yung bintana ay sinigurado kong nakasara iyon bago ako nahiga. At natatandaan kong madali akong nakatulog nung gabing iyon. Di ko na alam kung anong oras na nang makaramdam ako ng napakatinding init. Nagtaka pa nga ako dahil simula nang dumating kami doon ay napakalamig talaga, lalo na sa madaling araw. Kaya inalis ko yung kumot na nakatalukbong sa akin. Nang bigla akong nakakita sa may kisame ng isang aswang na nakakapit doon at nakaharap sa akin. Sa sobrang takot ko ay napasigaw ako at agad na napatayo. Mabilis akong lumabas ng silid habang tinatawag sila Mama. Sinalubong nila ako doon sa may pasilyo at nagmamadaling bumalik sa silid para puntahan ang kapatid ko. Pagpasok namin doon ay mahimbing pa rin itong natutulog at napansin namin
na nakabukas na yung bintana. Nang tanungin nila ako kung ano ang nangyari, ay agad kong isinumbong yung aking nakita. Nakakatakot ang itsura noon. Tao din naman ito pero may balahibo yung kanyang magkaabilang pisngi. Nanlilisik yung kakaiba niyang mga mata at makapal yung buhok nito na nakabuwagag. Nang marinig nila mama iyon, ay ginising na nila yung kapatid ko. At nagtungo kami sa kanilang silid. Nakita kong inayos na nila mama at papa yung aming mga gamit. Nang tanungin ko si mama, ang sabi niya ay aalis kami at pupunta doon sa bahay ng kanyang kapatid. Nakapagtataka nga po, Sir PB, na kahit nagkakagulo na kaming mag-anak, ni isa sa pamilya ng panganay nila mama ay wala man lang lumapit sa amin para magtanong o di kaya'y kausapin kami. Imposible namang tulog pa rin sila. At kahit isa ay wala man lang nagising para tulungan kami. Gayong napakalakas ng sigaw ko at talagang nagkakaingay na kami nila mama. Maiintindihan ko pa yung aking kapatid dahil mantika talaga ito kung matulog. Matapos na maihanda ang aming mga dalang gamit, ay lumabas na kami at nilisan yung bahay. Hindi na nagpaalam pa sila mama. Nang dumating kami doon sa bahay ng kanyang kapatid, ay nagkausap sila ng masinsinan. Narinig ko sa kanilang pag-uusap na mayroon nga raw nangyayaring kababalagan sa bahay ng kanilang magulang. Sabi pa ng tiyahin ko, malaki umano ang ipinagbago ng panganay nilang kapatid. Hindi na raw ito katulad ng dati. Na nang ikwento ni mama yung aking nakita, ay para bang hindi na nabigla o nagtaka pa yung kanyang kapatid. Nang sumunod na gabi, naghahanda pa lang sila mama kasama ang tiyahin namin para maghapunan, ay tila binabato na yung bubungan ng kanilang bahay. Sunod-sunod iyon at sa palagay namin ay malalaki yung bato dahil na rin sa lakas ng pagkalabog noon. Noong una ay napansin kong parang wala naman silang magawa tungkol doon. Narinig ko pa nga nagsabi sila tita na hayaan na lang daw at magsasawa rin ito. Pero nagpatuloy iyon na para bang sinasadyang ubusin talaga yung kanilang pasensya. Na kahit nga si Papa noon ay nakita kong nagngingit-ngit na sa galit at sinabing hindi na raw tama at makatao ang kanilang ginagawa. Na hindi pa naman malinaw sa kung sino ang kanyang pinapatungkulan. Hanggang sa dumampot na ng itak ang asawa ng tiyahin ko at lumabas ng bahay. Sumunod naman si Papa kung kaya nagsisunuran na rin kaming lahat. Sumigaw ng ubod lakas ang tiyuhin ko at naggamon. Nang bigla na lamang may tumalon mula sa kanilang bubungan at mabilis na nagtatakbong palayo. Kanila pa iyong hinabol pero hindi na nila inabutan. Kinaumagahan, maaga pa, ay nakita kong naghahanda sila mama kasama ang kanyang kapatid para umalis. Di ko alam kung saan sila pupunta. Kami-kami lang magpipinsan ang naiwan sa kanilang bahay. Nang magtatanghalian na, ay wala pa rin sila. Bigla kaming nakarinig na may tumatawag mula sa labas. Kaya napasilip kami sa bintana. Nakita namin yung panganay na kapatid nila mama kasama ang isang anak nito.
na kanya kaming makita ay niyaya kami nito sa kanilang bahay. Muntik na akong mapapayag. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. Kahit pa nga paulit-ulit na ibinilin sa amin ni Mama na wag kaming sasama kahit na kanino. May kakaiba kasi sa kanyang pakikipag-usap. Yung paraan niya ay para bang mahiya ka talagang tumanggi. Para bang napakahirap siyang tanggihan, Sir PB. Buti na nga lang at sumagot yung pinsan ko at nakisali sa usapan. Sinabi niyang hindi kami maaaring umalis dahil mahigpit ang bilin ng aming mga magulang at sa kanya daw kami iniwan. Kaya nung huli ay wala na ring nagawa pa yung panganay na kapatid nila Mama. Nang dumating sila ay doon pa lang namin nalamang galing pala sila sa isang manggagamot. Kanilang nalaman na tama nga ang hinala nila ng kanyang kapatid. Nang gumagambalang iyon sa amin ay yung pamilya ng kuya nila. At ikinagulat din nila yung sinabi ng manggagamot nang mag-anak ng kanilang kuya ay ganap ng mga aswang. Makaraan ang ilang araw ay dumating na yung mga papeles na dapat nilang pirmahan. Ipinasabi nila Mama kung maaari ay ang kuya na lamang niya ang magpunta doon sa bahay ng kanyang kapatid. Pero hindi ito pumayag. Kaya wala nang nagawa sila Mama. Sila ang kailangang pumunta. Kaya sumama na lang kaming lahat. Nakita ko naglagay sila ng kalamansi at bawang sa kanilang mga bulsa. Nilagyan din kami nila Mama, maging ng barya. Ang tiyuhin ko naman ay magdadala pa sana ng itak. Pero pinigilan ito ng kanyang asawa. Kung kaya, balisong na lang ang dinala nito at kanya pang inabutan si Papa. Pero tumanggi naman si Papa at sinabing hindi siya sanay na magdala ng patalim o anumang kargada. Pagdating namin doon ay napansin kong hindi sila makatingin sa amin ng tuwid. Kahit habang nakikipag-usap sa kanila Mama, ang kuya nila ay sa iba ito nakabaling. Kung minsan naman, sa ibaba ito nakatingin. At parang hindi rin sila mapakali. Na tila ba minamadali nila kaming umalis. Na sa aking palagay ay hindi nila gusto yung mga nakalagay sa aming bulsa. Nanatili pa kami ng 2 araw doon sa bahay nila tita. Matapos yung kanilang ginawang pirmahan. Hanggang sa bumalik na kami sa Maynila. Bago kami umalis ay sinabihan pa ako ni tita na magbakasyon daw kami muli doon sa kanila. Tumangulang ako. Pero ang totoo ay wala na akong balak na maranasan pang muli yung nakakatakot na pangyayaring naranasan ko doon. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Rosel. Isa din ako sa marami mong taga-subaybay. Matagal ko na sanang gustong ibahagi itong naging karanasan ko. Pero nagdadalawang isip ako noong una dahil medyo maselan po. Pero gusto ko talagang maipadala at maibahagi sa inyo. Kaya naisipan ko na lang na ibahin yung mga pangalan. Matagal na itong nangyari, pero hindi pa rin talaga mawala sa isipan ko. Mayroon po kasi akong naging kaklase nung nag-aaral pa ako noon sa probinsya na naging kaibigan ko rin nung huli.
Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Maricar. Mabait si Maricar, Sir PB. Kung kaya nga, madali ko siyang nakapalagayan ng loob. Malayo po ang pinapasukan kong paaralan noon mula sa amin. Isa lang naman ang pinaka-highway na nag-uugnay sa lahat ng bayan sa aming probinsya. Maliit lang po kasi ito. Kaya mula sa amin ay isang sakay lang. Pero malayo. Yun lang kasi ang nag-iisang paaralan ng kolehiyo doon sa amin. Kaya madalas ay ginagabi na ako sa pag-uwi. Nasa 2nd taong ko na noon sa kolehiyo. Pero nang maging kaibigan ko na nga si Maricar, kahit paano ay naging maalwan ang lahat para sa akin. Dahil minsan ay kanya akong pinapatulog sa kanila. Malapit lang kasi doon ang kanilang bahay. Kaya kapag may balak akong doon matulog sa kanila, ay nagpapaalam na ako sa amin. At sinasabi kong hindi ako makakauwi at doon kanila Maricar matutulog. At nagbabaon na ako ng damit. Mabait naman ang pamilya nila. Tahimik lang ang kanyang mga magulang. Yung 2 naman niyang kapatid ay hindi rin mahirap pakisamahan. At para naman hindi nakakahiya, kung anong meron sa amin ay dinadala ko na rin kapag matutulog ako sa kanila, tulad ng mga gulay at prutas. Nagbabaon na rin ako ng pang-ulam at nagiiwan din ako sa kanila ng bigas. Kaya nung mga panahon na iyon ay masasabi kong maayos at masaya ang takbo ng aming buhay. Simple lang pero payapa. Kung minsan ay isinasama ko rin sa amin si Maricar. At kahit yung pamilya ko ay nababaitan sa kanya, ngunit sadyang may mga tao talagang kampo ng demonyo na yung utak at pag-iisip ay pinaghaharian ng kasamaan na punong-puno ng kalayawan at nasa ng laman, na kung sino pa yung naturingang siyang gagabay at dapat na kumakalinga sa amin bilang mag-aaral nila sa kanilang paaralan, ay siya pa palang sisira ng aming kinabukasan. Ang tinutukoy ko ay yung aming gurong lalaki sa isa naming aralin na hindi ko na lang papangalanan. Wala kasi akong maisip na pangalan na babagay sa pagkatao niya. Ang angkop lang kasi talaga sa kanyang pangalan ay yung mga pangdemonyo. Nung una, hindi ko pa natunugan kaagad yung masamang intensyon nito kay Maricar. Akala ko yung paglapit-lapit niya sa amin ay walang anumang kahulugan. Yun pala, may maitim ng balak ang hayop na iyon. Maganda kasi si Maricar. Bukod sa may angkin nitong taas, ay wala ka talagang maipipinta sa kanya. Makinis at maputi ang kanyang balat na malasutla at kutis porsilana, ika pa nga ng iba. At ang kanyang muka ay parang hugis puso, maamo na may mapupungay na mga mata na binagayan ng mga pilikmatang nakapilantik. Manipis din yung mamula-mula niyang mga labi at may matangos ding ilong, nakatamtaman lamang ang taas. Kaya maraming nagkakagusto talaga kay Maricar. Maganda din naman ako pero walang-wala yung ganda ko pagdating kay Maricar. Kaya nga siguro na humaling yung manyak naming professor. Yung paglapit-lapit sa amin nung guro ay naging mas madalas pa
na pati sa pagkain namin ay inaabangan talaga kami at sinasabayan. Nahihiya naman kaming tanggihan ito noon dahil nga sa guro namin siya at baka masabihan pa kami na malisyosa. Hanggang pati sa aming pag-uwi ay sinasabayan na kami nito. At tila ayaw din patalo sa mga kapwa naming kamag-aral na nagkakagusto kay Maricar, na para bang gusto niya talagang mapa sa kanya ang kaibigan ko. Hanggang sa naitsapwera na ako at bihira nang makasama si Maricar dahil na rin sa demonyo naming professor na iyon. Ako rin kasi sa sarili ko ay nakakaramdam na rin ako ng pagkailang. Para kasing panggulo na lang ako sa kanila. Pakiramdam ko ay isa na akong malaking istorbo. Kaya ako na rin mismo ang nagkusa. Gumawa na rin ako ng paraan para umiwas. Lalo pa nung napapansin ko na kahit naman si Maricar ay parang wiling-wili at tila gusto rin naman niya yung presensya ng professor na iyon. Pero hindi naman nawala yung pagkakaibigan namin. Hindi na nga lang kami nagkakasamang madalas dahil lagi nang nakabakod sa kanya yung guro na iyon. Mabilis na lumipas yung mga araw hanggang sa nagulat na lamang ako nang isang araw ay hindi na pumasok si Maricar. Kinutuban na ako ng hindi maganda nang pati yung guro namin ay hindi na nagpakita. At dahil sa pag-aalala at pagmamalasakit na rin sa aking kaibigan, ay pinuntahan ko ito sa kanilang bahay. Ngunit hindi niya ako hinarap at nagdahilan na masama raw ang kanyang pakiramdam. Sabi ng nanay niya ay baka nahihiya ito dahil sa kanyang sinapit. Doon ko nalaman na tinakasan na pala ito nung mapagsamantala naming guro matapos niyang mabuntis si Maricar. At ang masaklap pa ay mayroon na pala itong pamilya na nasa karatig lalawigan namin nakatira. Kahit malumanay yung pagsasalita ng nanay niya habang nakikipag-usap sa akin, ay ramdam ko yung sama ng loob nito dahil sa nangyari sa kanilang anak. Pero ang mga sumunod na nangyari ay talagang hindi ko lubos na inaasahan. Hindi maabot ng isipan ko kung paanong naganap iyon. Parang hirap talaga akong paniwalaan na nangyari ang mga bagay na iyon. Simula kasi nang malaman kong nagdadalang tao na siya, ay sinikap ko pa ring puntahan ng madalas upang alamin ang kanyang sitwasyon. Hanggang sa hinarap na rin niya ako at humingi ng paumanin sa akin. Sa madalas kong pagbisita ay nabanggit sa akin ni Maricar na hindi niya talaga ginusto na siya ay mabuntis. Pero inamin niyang tinanggap niya yung guro namin at naging sila. Pero wala talaga siyang balak na gawin yung bagay na iyon. Kaya lang ay niloko siya nung guro namin. Nangyayain siya nito sa isang handaan at magsinungaling. Pakiramdam pa ni Maricar ay mayroon daw itong inilagay sa kanyang ininom. Kaya sabi niya, pinuwersa siya at labag talaga sa kanyang kagustuhan ang ginawa ng kanilang guro sa kanya. Pagtatapat pa niya sa akin noon, ay ayaw daw niya yung kanyang ipinagbubuntis. Matindi yung galit na kanyang nararamdaman noon para sa aming guro. At nais pa nga niyang idamay yung bata pagkat ayaw daw niya talaga noon. Pero lagi ko siyang pinapayuhan
at pilit kong pinapaunawa sa kanya kung ano yung mas makabubuti. Nang mga 5 buwan na ang kanyang tiyan, ay minsan pa akong dumalaw kay Maricar. Tulad ng dati, ay may dala akong mga sariwang gulay at prutas. Pagdating ko sa kanila ay nakasarado yung pinto sa harapan ng kanilang bahay. Kung kaya, umikot ako sa likod upang doon ko na lang ilagay ng diretso yung mga dala ko sa kanilang kusina. Sanay na kasi ako sa kanila at hindi na rin naman kasi iba ang turing nila sa akin. At ganun din naman ako sa kanila. Pero laking gulat ko nang maabutan ko ang isang babaeng nakalupasay sa lupa sa tapat ng lababo. At abalang-abala na may pinapangus ito. Nanindig ang mga balahibo ko sa katawan dahil sa nakita kong nagkalat na mga dugo. Nagtatayuan ang kanyang mga buhok at nanlilimahid siya sa dugo. Wala itong tigil sa pagmuya at pagkagat habang nakayuko. Na tila ba sarap na sarap sa kanyang kinakain. Pakiramdam ko ay bumaliktad ang sikmura ko dahil sa aking nakita. Naintakutan talaga ako dahil malinaw na sa akin kung anong uri ng nilalang yung nasa aking harapan. Pagkat nakita ko ang maliit na kamay at paa, nakabahagi ng kanyang kinakain. Isa itong aswang. Napasuka akong bigla at tila doon pa lang niya ako napansin. Kaya bigla itong napatigil at tumingala. Napatingin siya sa akin. Nagkalat ang dugo sa kanyang bibig maging sa palibot nito. Pati ang kanyang muka ay halos mabalot na rin ng malansang dugo. Yung takot na nararamdaman ko ay napalitan bigla ng awa nang mapagsino ko ang aking kaharap. Si Maricar, ang matalik kong kaibigan. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang damayan sa kung anumang sakit na kanyang nararamdaman, lalo na nang makita ko ang luha na nangilit sa kanyang mga mata. Pero tila huli na ang lahat. Kaya mas minabuti ko na lang ang lumayo na muna. Kaya nagmadali ako. Iniwan ko na siya at mabilis na nilisan yung lugar. Nalaman ko na may lahi pala talaga silang aswang. Na ipinagpasalamat at naunawaan ko kung gaano pinahalaga ni Maricar yung aming pagkakaibigan. Dahil ni minsan ay hindi nila ako pinadaanan ng kanilang mag-anak. Hindi nila pinagtangkaan ang aking buhay at hindi rin nila ako hinawaan. Yun nga lang, marahil ay hindi talaga gusto ni Maricar yun nangyari sa kanya. Nung huli, nabalitaan din namin at naging matunog yung usap-usapan doon sa aming paaralan ang tungkol sa biglaang pagkamatay ng mapagsamantala naming guro na iyon, na malakas ang kutob kong may malaking kinalaman ang mag-anak ni Maricar. Ayon sa kwento ng kaibigan ko, nangyari ito noong siya ay nag-aaral pa lamang sa elementarya. Isang araw, habang nasa loob sila ng kanilang silid-aralan, tulad ng karaniwan, ay nagkakaingay umano sila ng mga kamag-aral habang inihintay ang pagdating ng kanilang guro sa sunod nilang aralin. Nang biglang nagsalita ang isa nilang kaklase na si Alma.
na kanyang pinapatigil ang mga kamag-aral nilang nagkakaingay at nagtatalo. Ngunit hindi nakinig ang mga ito at nagpatuloy. Kaya minsan pang sumigaw ang kaklase nila na si Alma. Sa pagkakataong iyon ay narinig nila ang napakalakas na boses nito, na nakita nilang bigla na lamang magkakasunod na sumara yung jealousy ng kanilang bintana na yari sa kahoy. Magkakasunod na tumiklop ang mga iyon, na nung huli ay parang hinila pa ng ubod lakas yung kanilang pinto, na sumara iyon ng kusa. Nagtaka silang lahat at natahimik. Gulat na gulat sila sa kanilang nasaksihan. Nasabi pa ng kaibigan ko, kung yari lamang sa salamin ang mga jealousy na iyon, ay siguradong nagkabasag-basag na. At nakapagtataka umanong ganun-ganun lamang na nagsara ang mga iyon, sapagkat matigas isara ang mga nasabing bintana. At hindi lamang iyon ang kanilang ikinagulat. Magkahalong takot at pagkamangha ang kanilang naramdaman nang makita nila ang kanilang kamag-aral na dahan-dahang umaakyat sa pader nilang dingding, na nakaharap pa rin ito sa kanila. Kitang-kita pa talaga nila ang dahan-dahang paghagod ng mga paa nito sa pader habang umaakyat, na para bang may humihila sa kanya paitaas, hanggang sa maabot na nito ang pinakakisame at taas ng silid. Nanatili ito ng matagal doon, na naabutan pa nga ito ng gwardya ng paaralan at ilang gurong nagsipuntahan nang marinig ang matindi nilang pag-iingay at pag-iiyakan. Grabing takot ang kanilang naramdaman, na yung iba pa nga ay napagulgol na, habang yung iba naman ay hindi na napigilang maihig bunga ng matinding takot. Pero sabi ng kaibigan ko, wala namang naging pagbabago sa itsura nung kanilang kaklase habang nangyayari iyon. Normal lang ang mukha nito, pero parang mayroon talagang sumanib dito, pagkat parang wala ito sa kanyang sarili at hindi niya magagawa ang mga bagay na iyon kung sa kanyang sarili lamang. Matapos ang insidente, kinausap sila ng maasinsinan ng kanilang mga guro at pilit na pinaunawang imahinasyon lamang ang kanilang mga nasaksihan at hindi yun totoo. Pero hindi umano nila makakalimutan iyon, at alam nila kung ano ang totoong mga nangyari. Sigurado sila na naganap ang kababalagang iyon. Pagkaunawa nila, kaya pilit iyong ginagawa ng kanilang mga guro noong mga panahong iyon, ay para mapangalagaan yung kapakanan at reputasyon ng kanilang paaralan. Simula noon ay naging katatakutan na yung silid na iyon, at talagang naging bantog sa kanilang paaralan. Ang ilan sa kanyang mga kamag-aral ay natroma talaga at hindi na pumasok pa. Marami sa kanyang mga kamag-aral ang lumipat, at kasama na dito yung kaklase nilang si Alma. Ang sunod nating kwento ay mula naman sa isa nating masugiting tagapakinig na nagpakilalang si JC. Ayon sa kanya, nangyari ito
ilang taon na rin ang nakakalipas. Bakasyon noon sa kanilang paaralan at naisipan nilang magpunta sa probinsya ng isa nilang kaibigan. Hindi naman ito tawid dagat pero napakalayo umano ng kanilang biniyahe sakay ng bus. 5 silang lahat noon, bali 3 lalaki at 2 babae. Ang 2 babae na sina Michelle at Laika, ayun pa lang ang unang pagkakataon na makakasama sa kanila sa mga ganong uri ng lakaran. Kaya talaga namang excited ang mga ito. Marami silang plano na magkakaibigan noon kapag dumating na sila doon sa bahay nila Andy. Kwento ni JC, maayos naman ang kanilang naging pagbiyahe. Nang sapitin na nila yung pinakabayan ng probinsya, ay bumaba na sila ng bus. Mula doon ay sasakay pa sila ng tricycle papunta sa bahay nila Andy. Pero nagpasya na muna silang mamili ng lahat ng kanilang mga kailangan para sa gagawin nilang mga aktibidad tulad ng paliligo sa talon. Naisipan na rin nilang bumili ng pasalubong. Habang naglilipot sila sa bayan, ay nawili naman yung 2 babae nilang kasama sa pamimili ng mga damit. Kung kaya, iniwan muna sila nila JC at sinabing babalikan na lang. Nang nakapamili na sila ng lahat ng kanilang mga kailangan, ay kanila nang binalikan sina Michelle at Laika. Pero nagulat sila nang maabutan nilang nakikipagtalo na ang mga ito sa mga tinderang naroon. Kaya mabilis silang namagitan at inawat ang kanilang mga kaibigan. Nakinig naman ang 2, pero nang tatalikod na sila at aalis na, ay muli silang nakarinig ng mga hindi magagandang salita mula sa isang tindera. Kaya napalingong muli si Michelle at hinarap yung babae. Sinagot niya ito at nakipagpalitan na rin siya ng mga maaanghang na salita dito. Napansin naman ni JC na tila may ibinubulong yung isa pang tindera. Kaya nag-alala na siya. Naisip din niyang baka kuyugin na sila at pagtulungan ng mga taga roon. Baka pagkaisa na sila. Kaya sa pilitan na nilang hinatak ang kaibigan at pilit na pinatigil. Nakita pa ni JC na panay ang paghingi ni Andy ng paumanhin sa mga tindera pero ayaw talagang tumigil nung isa. Patuloy pa ito sa pagbabanta. Habang yung 2 naman ay masamang nakatitig pa rin sa kanila na akala mo ay kakainin sila ng buhay. Na humahaba pa ang uso ng mga ito habang matalim at pailalim na nakatitig sa kanila. Nang bumabiyahe na uli sila papunta na sa bahay nila Andy, ay doon nalaman nila JC na nagalit pala ang mga tindera sa kanilang kaibigan nang hindi nila binili yung damit na kanilang tinitingnan. Katwira naman nila Michelle, masyado daw kasing mahal ang turing ng mga tindera na sa palagay nila ay napakalaki nung ipinatong ng mga ito doon sa maaring totoong presyo noon. At nang hindi nga sila pumayag, ay patuloy daw na ipinipilit ng mga ito ang damit sa kanila. Na nung hindi talaga sila pumayag na iyon ay bilhin, kung ano-ano nang hindi magagandang salita ang sinabi ng mga ito sa 2. At doon na nga nagumpisang
magkasagutan sila. Sinabi naman ni Andy na kalimutan lang nila ang nangyari at humingi na rin siya ng paumanhin sa dalawa nilang kaibigan dahil sa hindi magandang inasal ng mga taga sa kanila. Nang naglalakad na sila papunta sa bahay nila Andy, ay halos magkasabay na dumaing si Michelle at Laika ukol sa pananakit ng kanilang mga ulo at sikmura. Sinabi ni Andy na kanila na munang tiisin dahil malapit na sila sa kanilang bahay. Pero napailing ang dalawang dalaga at sinabing hindi na nila kaya. Kung kaya, pinaupo na muna nila silang dalawa sa ilalim ng puno. Nagpasya si Andy na siya na lang muna ang dumiretso sa kanila para makahingi na rin ng tulong sa kanyang mag-anak. Pagdating niya sa kanila ay nataon namang bukod sa kanyang mga magulang at kapatid ay naroon din ang kanyang tiyuhin at mga anak nito. Isang manggagamot ang tiyuhin ni Andy. Kaya agad niyang sinabi sa kanila na naroon ang kanyang mga kaibigan na naghihintay at nagpatulong siya. Mabilis nilang pinuntahan sila JC at Carlo kasama na ang dalawang babae na nung mga oras na iyon ay nagsusuka na at nanghihina. Pagkakita ng tiyuhin ni Andy sa kanila ay agad nitong nasabi na masama na ang lagay ng mga ito. Kaya pinabuhat na niya sila Michelle at dinala sa bahay nila Andy. Doon ay agad silang ginamot ng tiyuhin ni Andy na si Mang Alfonso. Sabi nito, mabuti na lang at kanya pa umanong naagapan dahil kung hindi ay siguradong ikamamatay umano iyon ng mga dalaga. Ikinuwento ni Andy yung nangyari. Kaya lalong naisiguro ng kanyang tiyuhin na tama nga siya dahil may nagpalipad hangin umano sa dalawa. Naisip naman ng tiyuhin ni Andy na ibalik yung masamang orasyon na iyon doon sa nagbigay, na walang dudang iyon ay yung isa sa mga tindera na nagbanta pa at animoy mayroong binubulong. Simula noon, ayon kay JC, tuwing mapupunta siya sa ibang lugar ay iba yung pag-iingat ang kanyang ginagawa, lalong-lalo na sa mga taong noon pa lamang niya makakasalamuha. Dito po natin pansamantalang tinatapos ang kwentuhan po natin para sa gabing ito. At kung inyo pong nagustuhan ang ganitong uri ng mga content, ay huwag nyo na po sanang ipagdamot pa ang inyong like at mag-subscribe na at pindutin ang bell icon at i-click ang all para lagi kayong updated sa tuwing may bago po tayong i-upload na kwento. Mag-comment na rin at ibahagi kung mayroon din kayong mga naging nakakatakot na karanasan sa comment section. Maraming salamat po at hanggang sa muli.